magkaiba po ang sa aking pananaw, hindi ito dapat panghimasukan ng komite ni Luis Tro. Yan. Ito po ay over and above the grant of authority by the Constitution to the House of Representatives and to the Committee on Justice. Yusek, may scheduled attendance si Pangulong Marcos kanina sa isang event with returning OFWs but he skipped the event. Is the President well? Kumusta Nako. po siya? So yung pagkakawala niya mula nung Holy Week hanggang ngayong araw, I was told before we nag-live tayo, hindi pa raw nagpapakita, wala pang statement, except yung Lucaret sa Malacanang nagsabing nasa mabuting kalagayan naman daw. Wala pa ka na. Lokare! Ang problema ko kasi dito mga kababayan ay ganito. Bago magsimana sa anta, itong si Jinky Luistro, kaliwat kanan ng pagpapa-interview niya sa mainstream media. Ipinapaliwanag ho niya yung mini trial, yung gagawin ho nila dyan sa impeachment na yan, itong si VP Sara, dyan sa Injustice Committee. Hindi ho niya na-accomplish yung mission niya na kumbinsihin ang sambayan ng Pilipino na okay lang ang gagawin nila kasi base sa pagpapaliwanag nitong si attorney ito kasi ang problema dito kay Jinky Luistro Ito rin ang problema sa mga ibang abogato dyan sa Injustice Committee. Pagka lumabas sa bunganga nila, gusto ho nila tanggapin na lang sambayan ng Pilipino na ganun-ganun na lamang. Akala mo sila lang ang marunong bumasa sa batas. Tayo personally, hindi ho tayo maalam sa batas. Pero ginagamitan ho natin ng sentido komon. Kayo, determinahin nyo na sufisyente sa forma at sustansya yung hinihaing impeachment. Dati nga walang ganun Rektang butuan sa yung sa, anong tawag dito, doon sa mga congressman, nagpirmahan for later release di ba? Wala nang i-determine muna kung sufficiente sa format, sustansya, yung walang ganon nung huling impeachment. Rekta na. Di ba? Botohan na ho sila. Dito ho mga kababayan, ngayon naman, sumobra ho sila. Hindi ho natin malaman, ito si Jinky Luistro, tinutuya ho nila ang Korte Suprema di ba? Sinabi nila, sinabi doon sa rules, yung matinong rules, hindi yung rules na ginawa ng 19th Congress para sa impeachment ni VP Sara. Yung matinong rules, yung rules na ginagamitan ng sentido komon. Mayroong mag-i-endorso, titignan nyo kung sufficiente sa format, sustansya, ngayon talagang talagang dapat siya ma-impeach. Pagbutuhan na yan. At yung pagkandak ng trial, sa Senado ho yan. Dito sa video na to, si Atty. Vic magpapaliwanag yan. Lunes na lunes, mainit ho itong si Atty. Vic. Sinalansan ho niya itong si Auntie Claire at itong si Jinky Luistro. Di ho tayo sanay. Minsan di natin naaabutan niya ang programa na yan, itong si Atty. Vic. Pero ngayon, naabutan ho natin. Kaya nakapag hi hello tayo dyan sa bandang huli. Pero hindi na ho tayo aabot dyan dahil sasalansanin ho natin na kung bakit ka na naman ba nakasimangot. Sagutin mo ang tanong nitong si Atty. Vic Rodriguez. Kailan kayo maglalabas ng medical bulletin nitong si Bangag? Ito alam ng mga kasama natin dito yan. Hindi ko sinasakyan stage 4. Yung nabubulok na bituka niya. Hindi. Hindi ko natin sinasakyan yun. Napindot lang pero hindi ako magsasaya. Siya ho, ngayong mga panahon na to, si Marcos Jr. pagmamay-ari ng sambayan ng Pilipino. Kung ano mang meron siya, kailangan i-report niya. Kung ano man estado ng kalusugan niya, dapat i-report niya. Pinili niya yung trabaho na yan, nanumpa siya sa harap ng watawat na may kasamang with matching Bible. Pag may-ari ho siya ng sambayan ng Pilipino sa loob ng 6 na taon. Hindi ho niya pagmamay-ari sarili niya ngayon. Kasi obligasyon ho ng presidente na magbalita, mag-update sa sambayan ng Pilipino kung anong estado ng kanyang kalusugan. Kaya bago ka magbida-bida-ante, sagutin mo itong aming maisog, itong si Atty. Vic Rodriguez. Kumusta na ang lagay ng Pangulo? Kung maganda kalusugan niya, palakpakan. Walang problema yun. Kung tayo tatanungin, gusto natin mag-resign na siya kasi napaka-inutil niya.
Pero kung okay ang kalusugan niya, sino pa naman tayo para ika nga hatulan na dapat ano na yan, maganyan na yan. Pero kung yun ang nanaisin ng Diyos ng tadhana, sino ba naman tayo para pumigil dyan, di ba? Kung binigay ng Diyos ng tadhana yung karamdaman na yan, kung kanino man, wala tayong magagawa. Ganun talaga buhay. Yeah? Binigyan ka ng isang katawan, isang kalusugan, wala ang ginawa kung hindi suminghot at tinabuso ang iyong katawan. Kung magkakaganyan si Marcos Jr., hindi ko tayo magtataka dyan. Pero dapat, ito ang importante dito, balitaan nyo ang sambayan ng Pilipino kung ano ng kalagayan ng kalusugan ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi ho niya pag-aari ang buhay niya sa loob ng 6 na taon. Atin ho yan. May karapatan ho tayong malaman ang kanyang ari-arian, ang kanyang kalusugan, di ba? Ang kanyang mga kabalbalan, karapatan ho yan. Dahil isinuko niya ho yan sa sambayan ng Pilipino sa loob ng 6 na taon. Pagkatapos ng 6 na taon, sa kanya nahulit yan. Kung gusto niya magpulburon, kung gusto niya magganja, lahat ng kalokohan gawin niya. Yung kung ano mang kababuyan ang naiisip nilang dalawang magkasawa, bahala sila dyan, wala tayong pakialam dyan. Diba? Pero ngayong mga panahon na to, obligasyon nyo yan sa sambayan ng Pilipino. Pero unahin na ho siguro natin itong sa lansanin itong si Auntie Claire kasi gusto ho natin babaran itong ating maisog kasi marami ho tayo nababasa ngayon sa social media no? Meron daw isasagawang demolition job kaya kung ano man mabasa nyo sa social media, isa ho kasi sa mga sigurado tayo isa sa mga magiging lineup ni VP Sara itong sigurado ano yun isa sa mga bago umalis tatay, di kong siya sa mga pinagkatiwalaan niya. At saka in-endorse yan ni VP Sara nung nagdang eleksyon. Kaya kung tatakbo itong si Atty. Vic, isa ho yan sa mga ikakandidato niya. At base sa ating nakikita, malakas ho talaga ngayon si Atty. Vic Rodriguez. Yung momentum na nabitbit niya noong 2022 2025 senatorial election nakarga niya ho mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Base sa ating nakikita, talagang may momentum ngayon si Rodante Marcoleta, senador na yan Itong si Atty. Rowena Guanzon, Atty. Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondoc, yan medyo may momentum niya mga yan Kumbaga pagka yung awareness nila, especially sa mga OFW, talagang nakikita ho natin sa sa social media. Ramdam ho natin yung pagtanggap ng ating mga kababayan. Positibong pagtanggap ng ating mga kababayan dito sa mga individual na to at gusto ho nilang manalo sa 2028 presidential senatorial election. Sa like at sa subscribe, umpisa na ho natin ang ating talakayan dito kay Auntie Claire na ho muna tayo kasi ito talaga kailangan mabalagbag nitong alin na to Tanungan. Yan! Ang tanong mula kay Chloe Hufana, Business Yan! World. Good afternoon, Yusek. May we just get an update po sa DBCC meeting last week? Naku, lang kwentang tanong. Nagkaroon na po ng meeting ang DBCC at nagkaroon po sila ng pag-uusap at inassess po ang implication ng mga ng rising global oil prices at in-evaluate ang possible policy responses. Kasama na po rito ang measures on fuel excise taxes nito pong nakaraang Holy Week. At nag-formulate na po sila ng kanilang rekomendasyon at magkakaroon po sila ng meeting tomorrow with the President para isubmit po itong recommendations na ito for his approval. May we just get po a detailed list ng recommendations ng DBCC? Bukas na po, matapos po ng meeting. So, can we say, Yusek, na possibly tomorrow meron na pong decision si President regarding sa emergency powers niya? Isasubmit po kasi ang recommendation, so malamang meron po kung makikita po niya na tama ang rekomendasyon at naaayon at para sa bayan at para sa bansa natin. Hindi, titignan niya yung rekomendasyon kung tatamaan ba yung kanyang mga kaibigang mga bilyonaryo. Di ba yung mga magiging funder ng kandidatura ng kanyang kandidato sa 2028. Yun kasi importante kay Marcos Jr., hindi naman interes ng mga ordinaryong Pilipino, interes ng kung sino man ang kanyang kaibigan na bilyonaryo na posibleng pagpondo
sa kanyang sa kanyang mamanukin. Sa bagay, wala naman ho talaga silang pakialam kung mananalo sila sa eleksyon o matatalo eh. Ang target lang ho talaga nitong sila Bangag tawag dito, makakuha ng campaign fund tapos susobra paghahati-hatian nila. Ganun lang, basic. Ito naman po ay mabilisang aaproban ng Pangulo. Thank you. Sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Yusek, sinabi ni Pangulo last time na nothing is off the table. Kabilang na po dyan yung pag-repeal or pag-amend ng oil deregulation law. Ngayon po, ano pong update? Napag-usapan na po ba ito at may decision po ba yung Pangulo? Kasi maraming mga lawmakers ang nagsasabing kung pwede gawing i-certify as urgent din po ito kasabay ng mga immediate response. Ang tanong po natin, meron na po ba silang versions na naipasa sa Office of the President para po maaral? Hindi po naman agad magkakaroon ng pag-certify as urgent ang isang bill kung hindi pa naman po nila na isusumite ang kanilang version sa Pangulo. Yung version po ni Senate President Tito Soto po ba, natanggap na po ba ng Pangulo? Wala pa pong ibinibigay sa atin na detalye patungkol po dyan. Siguro po kapag mayroon na, agad naman pong kikilos ang ating Pangulo. Last year, Sec, doon po sa sinabi nyo na effects ng pag-uusap ng Pilipinas sa Iran with the safe passage of the oil shipments dyan sa Strait of Hormuz, may epekto din po ba, sinabi niyo, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga oil supplies and fertilizers, may epekto din po ba ito sa pagiging ally ng Pilipinas sa US? Nakausap po natin mismo si Secretary Tess at ang sinabi po ni Secretary Tess Lazaro ng DFA, wala po tayo nakikitang anong magiging issue sa ating kaibigan na bansa na US dahil alam naman po nila ang sitwasyon ngayon at hinahalin tulad po ito sa pag-angkat po natin ng oil mula sa Russia. Thank you, Yusek. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, as we speak, nakakadaan na po ba yung mga Philippine-bound vessel dyan po sa Strait of Hormuz? And kasama na rin po ba dyan, not just yung petroleum products, pero maging yung mga export products from the Philippines na patungo ng Middle East? Opo, kasi po ang sinabi po sa atin dito, of course, pag sinabi po natin na pwedeng dumaan, lahat po ng Philippine products or PH-bound goods, ay ito po ay mapapakinabangan po natin. Sa ngayon po, ayon po kay Secretary Tess Lazaro, nag-request po sila na makaraan po ang Philippine flag bulk carriers with Filipino seafarers to pass the Strait of Hormuz nung Friday po. At sa ngayon po ay aalamin po ni Secretary Tess Lazaro kung ano na po ang nangyari at ano yung response ng Terran and Marina authorities. But how soon natin mararamdaman yung epekto po nito pagdating naman sa presyo ng petrolyo? Because of course, a lot of us are concerned about the rising or increasing prices of petroleum. So gaano po natin to katagal bago maramdaman? Nakausap din po natin si Secretary Sharon patungkol po dyan. Naku, Nasabi si po ni Sharon Secretary Garin. Sharon Garin ng DOE. Ito po ay patungkol sa safe passage ng ating Philippine carriage, Philippine-bound na goods, and Philippine crew. So, hindi po pinag-uusapan dito ang halaga. Ang pinag-uusapan po dito ay yung patuloy na supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. So for now, ang na-secure lamang po natin ay yung enough supply. So because of the opening of Strait of Hormuz for the Philippines, gaano katagal po yung pwedeng madagdag sa ating inventaryo? Ayan po ang alamin po natin. Dahil mamaya po ay magkakaroon ng meeting. Alauna po with Secretary Sharon Garin. Thank you, Yusek. Sunod na tanong mula kay Tristan Nandalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Follow-up lang din po doon sa Philippines and Iran safe passage deal. While the government and some lawmakers are calling it a diplomatic win, but you know there are critics also who would argue that yung dinadownplay po yung impact nitong nangyaring diplomatic effort ng government. Ang sabi po ng iba, wala naman daw po talagang barko ang Pilipinas sa Strait of Hormuz and ang kumukuha tayo ng oil sa Singapore and Korea. So for those po, anong response ng Malacanang sa ganun? Anong pagkakasabi ng walang barko? Wala tayong oil tanker? Ganun po ba ang ibig nila sabihin? Ganun po yung pinalalabas, ma'am, ng ibang kritiko. Sinong iba? Okay, for example po si dating labor
Undersecretary Jing Paras. Ang isa pong sinasabi niya ay hindi daw po Nako. parang hindi sila naniniwala doon sa effect nung deal ng Philippines and Iran. Yan po kasi minsan na mahirap sa kapwa nating Pilipino. Alam na natin kung paano nagtatrabaho ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Hindi namin nakikitang nagtatrabaho ang Pangulo. Wala kami nakikitang trabaho ng Pangulo. Anak ng tao ka, naglilipa ng presyo ng presyo ng mga produktong petrolyo. Gasolina, magkano na ho sa probinsya? Probinsya ho Hindi, dito sa lugar namin medyo mura ho talaga eh. Nung huling karga ko, nasa 75 pesos. Ngayon ho, magwa 100 na daw ho mamayang gabi. 95 siya ngayon. Ano ho yun yung regular. Hindi ho yung premium, regular ho yun. Pambira. Mula sa 55, ngayon dublyado na ho. Kung dati nagpupultang ako ng 1,000, ngayon ho, kulang-kulang 2,500. Ang sakit. Masakit ho mga kababayan, hindi ho madali. Para masiguro po ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Pero meron pa rin talagang pilit na humahatak pababa. Pero tandaan po natin, pag sabi po nating Philippine flag vessels, hindi naman po ibig sabihin na ito po ay mismong barko ng Pilipinas. Ang sinasabi po dito, pag Philippine flag vessel, ang ibig sabihin ay registered with the Marina at authorized na mag-travel. At ito'y kinakailangan na pag-aari, kontrolado, o at least na chartered by Filipino citizens or corporations with at least 60% of capital owned by Filipinos. Of course, subject to Philippine laws on safety and labor. Hindi po yun technical or literally barko ng Pilipinas. Next question mula kay Ivan Mayri ng GMA News. Yusek, habang nananatili pong uncertain ang sitwasyon ng ating supply, fuel supply, maraming proposals ang finofloat, among them the imposition of purchase limits. Si Congressman Ridon, ang sinabi po niya, Nako, si Ridon. mas magandang gawin itong purchase limits sa halip na mag-rationing. Where does the palace stand on this proposal? Yan pong suggestion, sabi po natin, lahat po ng suggestion ay maaari pong ikonsidera ng administrasyon. Pero yung sinasabi po niya na si Congressman Ridon, mamaya po ay itatalakay natin yan with Secretary Sharon Garin. Yusek, may scheduled attendance si Pangulong Marcos kanina sa isang event with returning OFWs but he skipped the event. Is the President well? Kumusta Nako. po siya? Definitely. Yan tanong. Is the President well? Bakit ba kasi ayaw niyong pagsalitain na yung DOH natin o kung sino man Dr. Marcos Jr.? Ano to ka? Mamaya po ay magkakaroon po siya. Naunahan mo na ako. May bibigay pa naman akong good news. Magkakaroon po mamaya ng oath-taking with the vice mayors. So, meron po siyang event. So there's no truth to talks about the president being ill. Kanino po ba galing? May mga social media posts po raising questions about the president's health. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kaysa sa mga SOCMED na walang basihan. So wag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Which is precisely why I'm asking ma'am kung ano po yung state of... Huwag kang parang merong saltik sa utak na pagka tinanong ka ay nag-aalburuto ka. Kaya nga nandyan ka para linawin mo magkaroon ng kaliwanagan sa sambayan ng Pilipino kung ano nga ba ang lagay ng Pangulo. Hindi yung napaka-defensive nyo. Tinatanong ka lamang, binibida mo yung mga fake news. O may fake news nga, i-address nyo kung ano yung fake news. Pagsalitaan nyo si Marcos Jr. kung okay pa ba bitukan niya, nabubulok na ba? Ano na ba nangyari dyan? Hindi namin alam. Nagtatanong ang sambayanan. of health ng Pangulo. Maayos po siya. Mamaya po, maaari niyo po siguro malaman at baka kayo ay maimbitahan sa oath-taking mamaya po. Thank you.
Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. As earlier discussed, yung oil excise tax, papataw lang po siya doon sa mga papasok pa lang na supply ng oil. So, with regard naman po doon sa mga langis na nandito na already sa bansa, a DOE circular mentioned na of the total price of either gasoline or diesel, ang napupunta daw po sa gobyerno is between 22 and 29%. On top of that, may sinisingil pa po na risk cost for these products. How feasible is it for the government to reduce the percentage that it earns from oil products para po mas mabilis and mas diretsyong maramdaman yung pagbaba ng fuel? Okay, masyado malalim ang tanong ni Ms. Katrina. Kaya with that, lahat po ng ganyang katanungan ay tinatanong din po mismo natin kay Secretary Sharon Garin. Ayon po kay Secretary Sharon Garin, ang premium cost po, ang nagdidikta po nito ay international traders and suppliers. So, wala pong authority ang government na slash po ito. So, yun po. Ma'am, but as for the taxes, sabi po kasi dun sa DOE circular, for diesel, 22% goes to tax. For gasoline, 29% po ang napupunta sa excise tax, value-added tax, other taxes from the government. How feasible is it for the government na ibaba yung percentage nung kinikita nila from these petroleum products? Take for example, 0 or half of these amounts para mas diretso pong maramdaman ng middle class or ng mas mahihirap na Pilipino yung pagbaba. Okay, tandaan po natin, mamaya magkakaroon po ng meeting with Secretary Sharon Garin at ang DBCC po ay magkaroon din po ng meeting tomorrow with the President. So, tandaan din po natin, ang tax ay Pambira, wala na akong narinig kundi puro tandaan. Natandaan namin lahat. Pero wala kami nakuwang sagot. lifeblood of the government. So, dapat natin balansihin po lahat. Ma'am, last question from me. Ano pong proyekto or policies or programs or expenditures yung willing scale down ng gobyerno para mas lumiit po yung requirements natin for funding? Okay, muli, hindi po natin agad masasagot yan dahil bukas po magkakaroon po ng meeting ang DBCC, magkakaroon din po ng meeting ang Uplift, at mamaya po makakasama po natin si Secretary Sharon Garin. So most probably by tomorrow, makakapagbigay ako sa inyong mga detalye patungkol po dyan. Sunod na tanong mula kay Eileen Taliping, Abante Tonight. Good afternoon, Yusek. Sinabi nyo nung last week, yung mga basic and prime commodities ay hindi tataas ng hanggang April 16. Pero yung pinaka-basic as in basic, yung tulad ng uling dahil ginagamit na ngayon yan alternate para sa mataas na presyo ng LPG, yung mantikang tingi at saka yung mineral water fill, nagtaas na din po. Hindi ba ito sakop ng DTI? Yan katanungan po na yan ay ibabato ko na po mismo. Wala. Ano pang ginagawa mo dyan? Ba't ka pa nagpa-press con kung di mo pa pala... alam mo naman, itatanong sa yan. Lunes na lunes eh. Anong klase naman yan, anti-clear? Ang mahal ng bayad namin sa iyo dyan, tapos yan lang ihahain mo sa amin. Pambira ka, puta na nga ako dito kay Atty. Vic Rodriguez. Walang kwenta yung mga pinagsasabi mo. Ito, dito tayo sa ating maisog game. So yun po ang ating Balagbago ito, balagbago topic, ito. ang pamagat ngayong araw. Ano ko ito, napanood ko yung bandang huli na. Hindi ko yung kabuuan nung video ni Atty. Vic. Ito yung, kumbaga, ito yung bahagi na hindi pa natin napanood na kung saan sabay-sabay ho tayo magre-react dito. Yung bank accounts or bank records ni VP Inday Sara. In relation doon po sa unang nag-message kanina sa live na nag-issue ng subpoena ducis tecum, and I think even subpoena ad testificandum ang House Committee on Injustice kay Boying Rimulya to produce yung SALN ni VP Inday Sara at magtestigo sa susunod na pagdinig ng House of Representatives Committee on Injustice. Dito po muna tayo sa bank records or bank account ni VP Inday Sara. Masyado pong pinag-iinitan ng mga miyembro ng Committee on Justice ng House of Representatives
itong dalawang bagay, SALN at yung bank records, bank returns, or bank accounts ni VP Inday Sara. No? Ano po pa yung bank returns? Yun po yung bank records. But essentially, pagka kinalkal mo, sinuri mo yung bank returns or bank records, you are already touching the bank accounts or bank details of a person. In this case, ang ating pong dinidiskurso rito ay yung bank account ni VP Inday Sara. Sabi ni Polly Duces, minamadali nga nila kasi naghihingalo na si Bangag. Sabi yan ni Polly Duces. Si Juvie Requieron, malubha na ang sakit. Nako. No? So, yun nga po nakakadagdag yung instability ng hindi paglalahad ng tunay na estado ni Bongbong Marcos, ang kasalukuyan nating presidente ng Pilipinas. Ako naman ho kasi ang take ko riyan, yung pagiging absent niya, lagi namang absent yan. Hindi mo nga maramdaman ng presensya eh. Correct. So yung pagkakawala niya mula nung Holy Week hanggang ngayong araw, I was told before we nag-live tayo, hindi pa raw nagpapakita, wala pang statement, except yung Lucaret sa Malacanang nagsabing na sa mabuting kalagayan naman daw. Wala pa ka na Lucaret! Oh, Lucaret naman talaga. Ilabas ninyo, di ba? Kasi nakakadagdag sa instability na nangyayari ngayon sa ating bansa. Corruption, talamak na kurakutan, corruption, maleta, flood control, tapos yung problema ho nating lahat, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong bansa. Ano ho? Buong Pilipinas ito, pati buong mundo, yung problema ho dyan sa Iran, war dulot ng paglusog ng Israel at ng bansang Amerika. Ano? Ang dami hong trolls. Welcome po kayo rito. Pati ho yung mga lolo at super lolo trolls. Pwede po kayong pumasok dito. Agaya po nitong isang troll dito pero hindi natin papansinin. Wala yan. You have Wala akong bilang yung mga trolls yan. Dito sa PH Update, ang dami hong trolls dito eh. Talagang ano ho sila eh, ganap na ganap sila na na yung mga sinasabi nila, akala mo talaga galing sa kanila. Okay lang sana kung galing talaga sa kanila, hindi po nga sarap i-entertain, sarap mag-engage sa kanila ng kaso alam mo yung yung orchestrated yung galawan nitong mga bokong na to, kaya hindi na ho natin huwag nyo na akong pansinin, huwag nyo na akong sirahin yung araw nyo dyan sa mga yan. Simple lang, gamitan lang ho natin ng sentido común. Di na ho natin kailangan maging matalino, Yung mga matatalino ho, kadalasan, ano ho yan ngayong mga panahon na to. Sila ho, dinidelibera ng mga malit. Matatalino magnakaw Diba? Pero yung mga gumagamit na sentido común, kasabay ng prinsipyo at paninindigan, yan ho, kahit na anong mangyari, nandun luho lagi sa katuwiran. At ngayong mga panahon na to, ang katuwiran, nasa panig nitong si Vice President Sara Duterte. Ang katuwiran nasa panig nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya, bring him home. have to earn your keep, dude. Hindi kita babanggitin at kung gusto mong kumita, not at my expense. Ano? So, ang target nila ay mag-issue ng subpoena. Ano po ba yung subpoena duces tecum? Nadaanan ko lang ho rito. Ano po ba yung subpoena duces tecum at subpoena ad testificandum? Kasi yun yata yung in-issue ng Remedios Agapito from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Mabuhay po kayo, Remedios Agapito. Yun yung tila in-issue ng House of Representatives Committee on Justice. Subpoena duces tecum at subpoena ad testificandum. Yung subpoena duces tecum, yun po yung to laymanize po para mapasimple natin, maunawaan po ninyo lahat. Huwag kayong magugulat sa mga technical or legal or Latin terms. Kami pong mga abogado, hindi rin po namin alam lahat ng mga Latin terms na yan. We also consult. We also do our research. So lalo na
yung mga ordinaryong mamamayan. Kaya po meron kayong pahina, meron kayong channel kagaya ng Tinig Maisog. Ang subpina duces tecum, ang ibig sabihin lamang po niyaan, sinusubpina, inaatasan ka yung na-issuehan, yung tanggapan, na dalhin, i-produce, ipakita yung mga naturang dokumento na hinihingi ng subpina. Yun po yung subpina duces tecum. Patungkol po yun sa bagay, patungkol po yun sa dokumento, yun po ang sinusubpinahan. Yun po yung dapat dalhin sa pagdinig. Pareho lang po yan sa korte, ganyan din po, duces tecum and subpina ad testificandum. Yung subpina ad testificandum, yun naman po yung patawag sa isang individual ng isang komite, in this case the Committee on Justice ng House of Representatives o kaya ng korte, for someone to testify before the committee, before the court, before a trial or investigation. Yun po yung pinagkaiba nun. Ngayon, yung po sa bank returns or bank records ni VP Inday, nararapat ba na subpinahan ng House of Representatives Committee on Justice itong bank returns, bank records, or bank accounts ni VP Inday Sara? Sa aking pong legal mind, sa aking pong legal eye, hindi dapat Mahusay ho yan. isubpina at walang kapangyarihan ang Committee on Justice na nagsasagawa ng investigation patungkol sa nakabinbin na impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Ano ho? Malinaw po yun ha. Ang ginagawa ng House of Representatives or Kongreso, mababang kapulungan, na pagdinig, ito po ay katulad, maihalin tulad sa isang preliminary investigation. Investigation pa lang ho. Hindi pa po ito kaso. No? Importante yun. Iba yung investigation, iba yung kaso. Iba yung investigation, iba yung case. No? Yung nagaganap po ngayon sa mababang kapulungan, maihalin tulad po yung proseso o yung proceeding na ginagawa diyan sa pamumuno ni Luis Tro sa isang pagdinig sa piskalya. Yung naghahanap po ng preliminary investigation, yung dinedetermine po kung may probable cause to warrant the filing or non-filing of a case in court. Investigation pa lamang ho yun. Bakit mahalaga yung pagkakaiba ng investigation sa case? Sapagkat malinaw po sa Republic Act 1405, yung RA 1405. Naririnig nyo na yun po ito. Importante po na mapag-usapan natin para hindi po kayo malinlang na ayaw ipakita yung bank account, siguro may tinatago. Hindi po. Hindi po tayo bahagi ng legal or defense team ni VP Inday pagdating sa impeachment. Para lang klaro. Bilang abogado, ako po'y ginagabayan ko kayo. Magkaiba po kasi yung investigation akin to or similar or kahalintulad ng ginagawa sa piskalya to determine, establish probable cause to warrant the filing or dismissal of a case sa korte. Ganon din po yung dito sa House. Iba po yung kaso po yung pang-litigation na yan. Ang hinihingi po kasi ng Republic Act 1405, yung Bank Secrecy Law, which incidentally, ito po ay lumang batas na. This was signed into law noong September 9, 1955. Haba na po, ilang taon na po ang lumipas. It's a September 9, 1955 law, itong RA 1405. But just the same, yung pagkakasulat po kasi nito, nung araw kasi kakatapos lang ng gera, 1955 Takot po yung mga tao, walang tiwala sa banking system natin. Di pa kilala, natatakot So ang ginagawa ng mga ninuno natin, mga Pilipino, nagtatago po ng cash. They're hoarding their cash, binobodega nila sa kanilang mga pamamahay. Nakatago yan, hindi pa po uso maleta nun. Sako-sako o kaya male-maleta pa ho nila itinatago. Wala po exaggeration doon, talagang nakasako o kaya nakabayong. Bakit sako or bayong? Kasi ang denomination ng pera natin nun maliliit pa
1 peso, 2 peso, 5 peso, 10 peso, 20 peso, 50 peso, baka nga wala pang 100 nun eh. I am not sure kung wala pang 100. But just the same, tingnan ho ninyo, wala pong 500 pesos nun bill. Wala pong 1,000 pesos bill noon. Wala pong 200 peso bill noon. So yung pera po natin, pag hinawakan mo, talagang ang dami. May isang bill na piso, may 2 piso, may 5 piso, may 10 piso, 20 piso, 50 piso, hanggang 100 piso. Ang biggest denomination po nun ay 100 pesos. Kaya po nagpasa ng bank secrecy law para ho matanggal yung agam-agam ng mga tao na magbangko o mag-impok sa bangko. Kinakailangan po kasi ng gobyerno nun pasok nyo sa bangko para umikot po yung pananalapi o yung pera, magkaroon ng hanap buhay, magkaroon ng negosyo. So dito po yan is an old law, yung RA 1405, yung Bank Secrecy Law. It's a 1955 September 9 law, luma na pero relevant pa rin sa ngayon. Ano ho ang ipinag-uutos ng Bank Secrecy Law? Ito pong lumang batas na ito, ang ginagarantiya po nito ay absolute confidentiality. Kaya po yung mga kaibigan natin na nasa baol lang nila nilalagay, Attorney Vic, tama yun, Ines, Nympha, Seaton, Noel. Sa baol nila nilalagay yung mga ninuno po natin. Iba nakabayong, kagaya nga po ng sinabi ko, yung bayong na pamalengke at saka yung mga sako. No, bukod pa yun yung barya, marami pong barya nun. No, so ang ginagarantiya ng Bank Secrecy Law is absolute confidentiality of bank records, bank returns, and bank accounts. Yan po yung diwa, yung reason for the passage of this old law ay yung absolutely confidential, yung absolute confidentiality ng ating mga bank accounts, bank records, bank returns. Ganon din po ngayong kahalagang pinag-uusapan ito. Sapagkat yung ating mga kaibigang bankero, yung ating mga kaibigang may mga bangko, lalong-lalo na yung mga malalaking bangko, pag kayo po ay nakatanggap o makatanggap man kayo ng subpoena ng Committee on Injustice ng House of Representatives, pwede po silang tumanggi on the strength of RA 1405 or the Bank Secrecy Law. Why? Bagamat meron pong exemptions doon sa batas na yun na ating pong tatalakayin, ito pong ginagawa nila sa bank record or bank returns or bank account ni VP Inday, hindi po kasama yun sa exemptions. Ano-ano po ba yung exemption? Una-una, ang general rule, unlawful for any person to disclose, reveal, or permit the examination of the bank accounts, bank records, bank returns, bank details of any person or government official. Dalawa po yun wala pong distinction doon. Of any person or of government official. Sa ngayon, habang yung batas po natin ay yung September 9, 1955 RA 1405 pa ang nananaig, wala pong distinction. Whether ikay pribado o ikay taong gobyerno, halal man o appointed o hangal, marami po niyan sa House of Representatives, hindi ho pwede na pakialaman ng kahit na sino yung pagbubukas, pagbubusisi, pag-examine, pagbubunyag ng bank records ni naman, lalo pa ni VP Inday Sara. Ano-ano naman po yung exceptions? Meron pong exceptions yan. This law admits of at least 5 non-exceptions. Ito lang po yung RA 1405 Hindi natin pinag-uusapan dito yung related jurisprudence. Unang-una, pwede mo lang hong ibulgar. Importante po kasi ito baka ma-issuean yung ating mga bangko ng subpoena. Pwede ho kayong tumanggi. Alam po ito ng magagaling ninyong mga legal counsel in-house, yung inyong mga vice president for legal sa mga malalaking bangko. Pwede po kayong tumanggi on the strength of the express prohibition of RA 1405, which guarantees rather the absolute confidentiality or absolutely confidential nature of bank accounts, bank returns, bank records, bank information. Bawal po yan
Dagdag mo pa yung Data Privacy Act. So talagang mahirap na itong basagin, tumitibay na po ito. And yung pinaka-umbrella po nila, of course, ay yung ating saligang batas, yung due process at yung equal protection of the law. So masasabi ko sa ating pagdidiskurso ngayon, ironclad itong absolutely confidential nature ng ating bank accounts, bank records, ang ating bank returns at yung bank details. Ano naman po yung mga pagkakataon kung saan pwede pong mabuksan o ipa-examine yung inyo pong bank account or bank record? Unang-una, kapag po meron kayong consent, pumayag kayo, Consent, nag-waiver kayo, pumirma kayo. Diba? Meron bang waiver or consent dito sa ginagawang investigation similar to the conduct of an investigation in the fiscal's office to determine the existence of probable cause to warrant the filing or dismissal of a case in the impeachment investigation or proceedings laban kay VP Inday? Wala pong consent si VP Inday. Wala pong consent yung kanyang mga abogado. So unang-unang exception, hindi po pasado. Pangalawa, talunan ko po muna yung pangalawa. Yung pangatlo, upon order of a competent court. Competent court ang nakalagay, hindi po competent authority. Magkaiba po yun. Pag competent authority, pwedeng sabihin ng Justice Committee ng House na kami ay competent authority. Meron kaming kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas na sa amin lamang nagmumula ang isang impeachment complaint and we can conduct investigation na patungkol sa impeachment proceedings. Hindi po Ang nakalagay dito, upon order of a competent court in cases of bribery or dereliction of duty of public officials. So, bakit importante yung salitang competent court? Hindi po korte yung Committee on Justice ng House of Representatives because while it may be related to an impeachment proceeding, hindi po sila korte. Because yung korting kinikilala ng ating saligang batas, pati po ng jurisprudence, yung mga actual decided cases ng ating Korte Suprema, isa lamang po ang korte, ang impeachment court. Yan po ay ang Senado. Pagka ang Senado ay nag-convene, ang ating po mga senador ay hindi na po senador in the exercise of their function in the impeachment court. Sila po ay magiging senator judges. So sila lamang, pag sinabi nating impeachment court, there is only one court in the impeachment process and that is the Senate sitting as an impeachment court wherein Jinky, naririnig mo ba yan? the senators will Kasi no si longer Ali be Jinky. acting as legislators but rather as senator judges. Magkaiba po yun magkaiba po yun. Pang-apat na exception, kung yung pong bagay ay nasa sa ilalim ng isang litigation o paglilitis. Litigation, ibig sabihin it presupposes the existence of a case being tried before a court, a competent court. Maaari bang ituring na yung subject matter which is ang target nila, yung SALN, bank accounts, bank records, bank details, si VP Inday Sara, may tuturing ba ito na subject matter o isang bagay na nasa ilalim ng isang paglilitis? Iting ko, sa akin pong legal mind and legal eye, hindi po ito yung sinasabing subject matter of litigation. Because a litigation presupposes an actual case kung saan ito po'y linilitis o nagkakaroon ng pagdinig o hearing before a competent court, hindi po competent committee. Hindi po yung investigation for purposes of determining the presence of probable cause to warrant the filing of a case in court. So where the subject matter of litigation is the money deposited, wala rin po yun. Yung panglimang exception ay yung iba pa pong mga pagkakataon na may violation ng special laws. Ano po yung special laws? Lagi niyo po itong naririnig. Yung violation ng Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nandyan po yung Anti-Money Laundering Act
o nandyan po yung mga violation under the revised penal code, nandyan po yung malversation, andyan po yung plunder, yan po yung mga special laws. Wala rin po dyan tayo sa ngayon. Kasi nga hindi pa ito nakalagay po rito such as prosecution for unexplained wealth. Prosecution, again, presupposes an actual case. An actual case or controversy determining of, capable of being determined yung guilt or innocence of the accused. Hindi po ito preliminary investigation. Actual prosecution po ito. Ibig sabihin may trial, may kaso, may korte, may huwes na nagdidinig. Punta po tayo uli doon sa exceptions. 4 na po yung exceptions. Exception 1, 3, 4, 5 of RA 1405. Yung tinalunan po natin, yung number 2 exception. In cases of impeachment. Impeachment. Magkaiba po ang sa aking pananaw, hindi ito dapat panghimasukan ng komite ni Luis Tro. Yan. Ito po ay over and above the grant of authority by the Constitution to the House of Representatives and to the Committee on Justice, Committee on Injustice. Marami pong salamat sa halos 2,000 live viewers natin sa YouTube. Patuloy po sana kayo na lumahok, sumali, mag-like, mag-share, mag-subscribe. Yung share po, napaka-importante. Mag-comment po kayo, mag-react po kayo. Yung nasa Facebook, na ako po'y humihiling sa inyo, baka pwede nyo akong pagbigyan, patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share. Napakahalaga po yung pag-share, napakahalaga din po ng mga topic na tinatalakay natin dito. Si Ronin Sonny Balanoy watching from La Trinidad, Benguet, from the mountains of the Cordilleras. Ronin Sonny Balanoy, maraming salamat at magandang hapon sa iyo. Ganon din kay Yure Dagundon from Jordan. So yun nga, hindi ito saklaw ng ating mga exception. Punta po tayo in cases of impeachment. Lagpas-lagpas na po yung ginagawa ng House of Representatives, Committee on Justice. Lagpas-lagpas na po ito sa kanilang kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. Hindi sila dapat nag-aaktong korte. Ang nangyayari po, there is a usurpation happening now. A mere committee, the Committee on Justice, is usurping the powers that is reserved and allocated by the Constitution exclusively to the impeachment court. Sino po yung impeachment court? Again, the Senate. To convene and to act and to sit as an impeachment court. Wherein the senators, by that time, kung naabot tayo dyan, hindi po sila legislators. They will be there not to legislate, but rather to be the senator judges. Didinig ng impeachment complaint laban kung sino mang impeachable officer na haharap sa kanila. Si Julieta Ichijo. Julieta Lontao Ichijo. Shout out sa ating grupo, ang Maisog SCVI, Maisog Sunrise Care Volunteer International Japan. Hi Juliet, si Julieta, aking kaibigan, mabuhay ka. Maraming salamat sa inyong pagtanggap noong Semana Santa sa ating kasama at kasamang tunay na lumalaban ang ating kaibigan Senador Dante Marcoleta dyan sa Japan. Maraming salamat sa aking dedicated Maisog SCVI, ang Sunrise Care Volunteer International. Ay na nga ho mga kababayan, kayo ho ay aking inaanyayahan na pagkatapos yung pinanood tong video na to, dahil nasa na ho tayo, nasa 52-minute mark na ho tayo ng video na yan, itong si Atty. Vicky Rodriguez. Kung gusto nyo mapanood ang kabuuan na yan, magpunta lang ho kayo dyan sa Tinig Maisog. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa page update. Mag-ingat ho kayong lahat. Manlatan Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.